O Jesusa, hindi ka ba luluwas sa Maynila? Tanong ng tiyahin na si Cora kay Jesusa. Hindi pa ho muna tiya, kasi wala naman din ako mapapala dun eh. Ma-out of place lang ako sa bagong pamilya ni na mama. Sagot ng dalaga. Ganun ba? Nahihiya kasi ako na nagtatrabaho kayo ni Sandra dito sa karinderya ko at hindi sapat ang sinasahod ko sa inyo para sa mga gusto niyong bilhin. Lalong-lalo na at mga dalaga na kayo at kailangan niyong magbihis at mag-asikaso sa sarili upang maging disente at maganda kayong tignan. Saad ng tiyahin. Tiya, ano ka ba? Hindi naman ganyan ang mga iniisip ko at hindi ko din alam kung ano ang iniisip ni Sandra kaya hayaan niyo na lang. Nag-enjoy naman din ako sa pagtatrabaho ko dito. Kaysa naman sa maginhawa nga ang buhay ko sa Maynila. Kaso nga lang parang na-out of place naman ako sa bagong pamilya ni Mama. Kaya dito na lang po muna ako. Sa bagay. Pero Jesusa, mahihingin sana ako sa iyong pabor. Ano naman po yun, tiya? Nagtatakang tanong ni Jesusa. Kasi napansin ko na hindi kayo masyadong close ni Sandra. Anong dahilan na tila napapansin ko na lumalayo ka sa pinsan mo? Dapat nga ay maging close kayo sa isa't isa dahil sa kayo lang ang magkasama dito sa probinsya. At isa pa, kasama mo pa siya sa karinderya ko. May away ba kayo? Tanong ng kanyang tiyahin. Wala po kaming away ni Sandra, tiya. At saka hindi po ako lumalayo kay Sandra. Baka po nagkataon lang na may pinagkakaabalan ako. Alam niyo naman, tiya, na may mga gusto akong gawin na kahit kailan ay hindi kami nagkakaintindihan ni Sandra, di ba? Kahit ako na lang po yung lumalayo upang hindi na kami mag-away. Kasi alam niyo naman na madali lang ako magalit at maldita talaga ako, di ba? Natatawang saad ni Jesusa. Ganun pala. Pasensya ka na talaga, iha. Di ko alam na ganyan pala ang rason. Akala ko kasi ayaw mo lang makisama kay Sandra dahil sa pisikal na anyo niya. Ha? Tiya naman, saan mo naman nakalap ang ganyang klaseng chismis? Natatawang tanong ni Jesusa. Sa mga kapitbahay natin. Pero huwag mo na lang intindihin yun sapagkat hindi naman totoo. Basta't ang tanging maipapayo ko lang sa'yo ay mag-ingat ka sa mga kinikilos mo. Dahil sa kahit wala ka namang ginagawang masama, ay ginagawan ka ng mga kuro-kuro ng kapitbahay natin. Paalala ng kanyang tiyahin. Kaya tumango na lamang si Jesusa bilang sagot nito. At napailing-iling na lang dahil akala niya ay sinisiraan siya ng kanyang pinsang si Sandra sa kanyang tiyahin. Parehong nagtatrabaho sa karinderya ng kanilang tiyahin ang magpinsang si Jesusa at Sandra. Kahit na noong mga bata pa lamang sila ay magkasama na, ay iba pa rin ang turingan ng dalawa. Malaki ang itinatagong inggit nitong si Jesusa kay Sandra. Kahit na pinipilit ni Sandra na pakisamahan si Jesusa, ay todo ang paglayo ng dalaga. Para kasi kay Sandra, ay dapat silang maging matalik na magkaibigan dahil lagi silang magkasama at magkadugo sila. Tunog ng katok mula sa labas ng silid ni Sandra. Pasok! Sagot naman ng dalaga at nagpatuloy na sa pagbabasa ng libro. Sandra? Tawag ng tiyahin sa kanya. Yes po, Tia Cora. Sagot ni Sandra at agad na niligpit ang libro na kanyang binabasa. Nakausap ko nga pala si Jesusa kanina tungkol sa sinabi mo sa akin noong nakaraang araw na tila lumalayo siya sa'yo. Panimula ng tiyahin. Ano pong sabi niya, Tia? Sinabi mo ba na ako ang nagsumbong sa'yo? Naku, baka mas lalo akong layuan nun. Nag-aalala lang saad ni Sandra. Ano ka ba, Sandra? Relax ka lang. Hindi kita dinamay. At lalong-lalong di ko sinabi kay Jesusa na ikaw ang nagsabi sa akin. Ang sabi ko sa kanya, yung mga kapitbahay natin ang nagsabi ng mga huro-huro. At naniwala naman siya. Mabuti naman po kung ganun, Tia. Pero ano pong sabi niya sa'yo? Bakit raw po ba siya lumalayo sa akin? Tanong ni Sandra. Napaka-excited mo naman masyado, Sandra. Biro ng tiyahin. Di naman po sa excited ako. Pero parang ganun na nga po. Kasi nga, saksi naman po talaga kayo, Tia, na kahit sabay kaming lumaki at magpinsan kami ay di kami close, diba? Hindi katulad ng ibang magpinsan dyan na sila pang matalik na magkaibigan. Malungkot na saad ni Sandra. Shhh! Huwag ka nang malungkot, Sandra. Naiintindihan ko naman si Jesusa kung bakit gano'n na lamang ang kanyang ginagawa. Bakit naman, Tia? Kasi, sabi niya, lumalayo siya ng kusa sa'yo dahil sa hindi talaga kayo magkasundo. Sinabi niya sa akin, at tinanggap niya talaga sa kanyang sarili na maldita siya at may mga bagay na hindi kayo nagkakaintindihan.
At mukhang alam ko na ito. Dahil isang araw narinig ko kayo tungkol sa isang manliligaw. Tama ba ako? Tanong ng kanyang tiya. Opo, tiya. Kasi naman si Jesusa, kung makapagsalita ng masakit sa mga manliligaw niya, ay para bang tagos hanggang buto. Grabe, tiya. Pwede ka namang umayaw ng mahinhin, di ba? Pero siya napaka-prangka niya. Ay nako, yun lang pala. Kaya ngayon ko lang talaga napagtanto na napaka-opposite ng ugali naming dalawa. Saad ni Sandra. Kaya nga pumunta ako dito sa'yo, Sandra, para sabihin sa'yo na hayaan mo na lang si Jesusa. Kung gusto mo na hindi lumayo ang loob niya sa'yo, wag mo na lang kontrahin. Sapagkat hindi din naman ikaw ang magsisisi sa mga ginagawa niya kundi siya lang naman. Tayo na lamang ang mag-a-adjust para sa kanya. Dahil sa may masakit na pinagdadaanan din yan mula sa kanyang mga magulang. Payo ng kanyang tiyahin. Okay po, tiya. Kung yan ang mas ikakabuti ng lahat, wala akong rason para hindi sumunod. Kaya salamat din po at nakausap mo si Jesusa at nagsalita din siya sa wakas. Sagot ni Sandra. Mabuti naman at nagkakaintindihan din tayo, Sandra. Alis na ako Magluluto pa ako para bukas. Mukhang marami-rami ang customer natin bukas eh. Paalam ng kanyang tiyahin. Kaya't napatango na lamang si Sandra. Kinabukasan ay maagang nagising ang dalawang dalaga upang tulungan ang kanilang tiya. Dahil sa likas na mapagbiro itong si Sandra ay agad niyang biniro ang pinsan. Jesusa, kamusta kayo ni Anton? Tanong nito sa pinsan. Agad namang napalingon si Jesusa na nakakunot ang noo. Ano ba yung pinagsasabi mo, Sandra? Kung gusto mo akong galitin, please wag ngayon dahil wala ako sa mood. Inis na saad ni Jesusa. Ay grabe ka naman. Hindi kita ginagalit or iniinis pinsan no? Nagtatanong lang naman ako. Kasi alam mo naman, pogi si Anton at matapat. Bagay na bagay kayo, insan. Kinikilig na saad ni Sandra. Tss! Alam mo, Sandra, mag-isip ka nga ng tama. Aanhin mo naman yung kapugian at kabaitan ni Anton kung isang hamak na construction worker lamang siya. Mabubuhay ba niya ako sa ganyang trabaho niya, ha? Diyos ko, ayaw kong matulad sa mga tiyahin natin, no? Na nagkaletse-letse ng pamumuhay. Ayaw ko man sa nanay ko, pero gagayahin kong ginawa niya na pumili ng lalaking mayaman. Sagot ni Jesusa. Grabe ka naman, insan. Huwag ka namang ganyan. Tignan mo nga tayo ngayon, no? Kahit nakatira tayo dito. Di man tayo masyadong mahirap pero at least masaya tayo. Kaya't huwag mo namang ipamukhain sa na gusto mo yung pera. Aanhin mo naman ang pera kung walang kasiyahan sa buhay, di ba? Paalala ni Sandra. Ewan ko sa'yo, Sandra. Basta't ibahin mo ko. At hayaan mo nga ako. Kung gusto mo, ikaw na lang. Alam mo, kahit anong pilit mo para maging close tayo, hindi mangyayari yun. Dahil sa tinuturuan at pinipilit mo kung sundin yung mga bagay na gusto mo sa buhay, na parang alam na alam mo yung mga mangyayari sa hinaharap. Kaya binabalaan na kita. Na sa susunod na makakarinig pa ako na kinokontra mo ang prinsipyo ko sa buhay, siguradong hindi talaga kita iimikan. Inis na saad ni Jesusa at agad na pumasok na sa kusina. Habang si Sandra naman ay napailing-iling na lamang. Mayroon kasing maniligaw si Jesusa na isang construction worker na nasa gilid ng karinderya ng kanilang tiya. Nahulog ang loob ng isang construction worker kay Jesusa sapagkat likas itong maganda at likas na maasikaso sa kanilang mga customer. Kaya't nahulog ang loob nito. Mahulog na din sana ang loob ni Jesusa sa binata, subalit ay hindi gusto ni Jesusa na magkaroon ng nobyo na isang construction worker sapagkat para sa kanya ay isa itong kahihiyan sa isang tulad niya na may taglay na kagandahan. Kaya't si Jesusa ay nag-iisip na ipagtulakan ito sa kanyang pinsan na si Sandra. Isang araw ay dumalaw ang manliligaw ni Jesusa na si Anton, isang construction worker na madalas kumain sa karinderya. Oy Anton, napadalaw ka ata. Matagal din kitang hindi nakita. Bati ni Sandra kay Anton. Oh, hi Sandra. Medyo naging busy lang, kaya't di ako nakakadalaw dito. At ilang araw din akong absent sa trabaho. Ay ganun ba? Maupo ka. Anong gusto mong kainin? Tanong kaagad ni Sandra. Nating gawe, Sandra. At saka, pwede bang humingi ng pabor? Tanong ni Anton. Sure, pero wag lang pera, Anton ha, dahil sa wala ko nun. Natatawang sagot ni Sandra, kaya napatawa naman si Anton. Grabe ka naman, Sandra. Hindi naman sa pera. Nandyan ba si Jesusa? Oo, nasa loob. Bakit? Siya bang sadya mo rito? Oo eh. May ibibigay sana ako sa kanya.
Pwede mo ba siyang tawagin? If okay lang sa'yo at kung okay lang din sa kanya. Baka abala din siya eh. Nahihiyang saad ni Anton. Eh sus, akong bahala. Hindi naman busy yun. Naghihintay lang yun na maluto ang ibang ulam. Pero wag ka mag-alala. Pagkatapos na mabigyan kita ng mga kakainin mo, tatawagin ko si Jesusa. Paninigurado ni Sandra. Salamat Sandra. Nakangiting pagpapasalamat ni Anton sa kanya. Kaya't napangiti na lamang din ng dalaga. Agad na inasikaso ni Sandra si Anton at nang matapos na ito ay agad na pinuntahan si Jesusa. Insan, tawag ni Sandra kay Jesusa. Oh, bakit? Tanong kaagad ni Jesusa. Ay grabe, mainit ka agad ang ulo mo. Tinawag lang naman kita dahil may importante akong sasabihin sa'yo. Pero mukhang mainit ata ang ulo mo. Wag na nga lang, biro ni Sandra. Tch, sabihin mo na nga. Parang ngayon lang. Mataray na saad ni Jesusa. Sa bagay, palagi ka namang ganyan, mataray. Pero anyway, hinahanap ka nga pala ni Anton. Sa tingin ko ay may ibibigay siya sa'yo. Sambit ni Sandra sa kanyang pinsan. Sabihin mo sa kanya, abala ako sa pagtatrabaho. Wala akong panahon sa kanya, okay? Sambit naman ni Jesusa. Grabe ka naman, Insan. Wala kang ginagawa dito eh. Huwag ka namang magsinungaling sa tao. Sita ni Sandra. Sabihin mo na lang kasi. At saka, bakit ba lagi nakikialam ka ha? Akala ko ba napag-usapan na natin to? Mataray na tanong ni Jesusa. Alam ko Insan, pero kanina pa kasi siya naghihintay sa'yo eh. Kawawa naman kung papaalisin ko lang. Baka pwedeng ikaw na lang ang kumuha ng bayad niya. Nang sa ganun ay makita ka niya. Dagdag pa ni Sandra. Ano bang hindi mo maintindihan sa mga sinasabi ko, Sandra? Ayaw ko nga siyang harapin, di ba? Kung naaawa ka, edi ikaw na lang magpaligaw sa kanya. Hindi siya ang tipo kong lalaki. Naiinis muling wika ni Jesusa. Kung hindi mo siya gusto at hindi tipo, ay harapin mo naman at sabihin mo ng maayos. Nang sa ganun ay magtigil na siya sa kaibangan niya. Kawawa naman yung tao, Insan, no? Malungkot na saad ni Sandra. Basta ayoko. At isa pa, kung gusto mo, ikaw na lang magpaligaw sa kanya. Total bagay naman kayo eh. At tignan mo nga ngayon, naaawa ka pa sa kanya. Kaya't bagay na bagay talaga kayo. Sarkastikong saad ni Jesusa. Bahala ka, Insan. Basta't lumabas ka na lang dyan at tulungan mo ko. Kung ayaw mong harapin si Anton, ay mahaharap mo din siya. Sapagkat dumadami na ang customer natin. Alangan namang ako lang mag-isa ang mag-asikaso sa kanila. Sa ayaw at sa gusto mo, tutulungan mo ko. Kung ayaw mo magalit si Tia Cora sa'yo. Banta ni Sandra. Bruha ka talaga. Kahit ayaw ko sa'yo eh. Inis na saad ni Jesusa at matalim na tinignan ng pinsan na nakangisi din. Kaya't walang ibang magawa si Jesusa kundi ang lumabas at magpakita kay Anton. Subalit ay dumating ang isa pang customer na si Leo. Isang supervisor sa isang grocery store. Ganyan ang tipo ng lalaking gusto ko. May kinabukasan ako. Sabihin mo dyan kay Anton na bumalik na lang siya dito kapag may ipagmamalaki na siya. Anong kakahinatnan ko sa isang construction worker lang? Saad pa ni Jesusa. Wait, huwag mo sabihing hindi natuloy ni Sandra ang kanyang sasabihin sapagkat dali-daling pinuntahan ni Jesusa sa Leo. Kinausap niya ito at kanyang pinagsilbihan. Malaki ang ngiti ng dalaga habang nagpapakyut sa binata. Kahit kailan talaga, sakit ka sa ulo, Jesusa. Napailing-iling na saad ni Sandra, sabay buntong hininga. Dahil sa siya na naman ang hihingi ng pasensya sa mga masasamang ginagawa ng kanyang pinsan. Kaya't agad na nagtungo naman si Sandra upang kausapin ang naghihintay na manliligaw ng pinsan. Anton, panimula nito. Yes, Sandra? Tanong ni Anton. Pasensya ka na talaga ha. Pero abala kasi si Jesus eh. Anton, siguro ay susunod ka na lang magpunta dito. Saad ang dalaga. Abala sa pag-aasikaso ng ibang customer? Tanong ni Anton. Oo eh. Alam mo naman na magtatanghali na kaya't marami kaming customer sa ngayon. Pagsisinungaling ni Sandra. Sa tingin ko ay abala siya. Abala sa pag-aasikaso kay Leo. Palagi na lang yan si Leo ang inaasikaso niya. Hindi man lang niya ako bigyan ng pagkakataon. Malungkot na saad ni Anton. Hindi naman sa ganun, Anton. Sadyang nagkataon lang siguro na nandyan si Leo. Ani ni Sandra. Sandra, huwag mo nang pagtakpan ng pinsan mo. Alam ko naman na ayaw akong makita o makaharap ni Jesus eh. Sa totoo lang,
Kaya ko namang patunayan ang sarili ko sa kanya eh. Pero ang tanong lang, sa papaanong paraan ko gagawin? Malungkot na saad nito at napailing-iling na lamang at tumayo na agad. Yan din ang hindi ko alam, Anton. Pero baka dumating rin ang araw na haharapin ka ni Jesusa at sasabihin niya sa'yo kung ano ang dahilan niya. Sana nga ganyan na lang, Sandra. Hindi yung iniiwasan niya ako nang di ko alam ang dahilan. Huling saad ni Anton at nanulumong umalis si Anton sa karinderya. Inabot na lang niya kay Sandra ang bulaklak na nais sana niyang ibigay kay Jesusa. Goodbye, Leo. Mag-ingat ka sa trabaho mo. Paalam ni Jesusa kay Leo na may pakyut pa sa boses. Tama na nga yung pagpapakyut mo, Jesusa. Hindi bagay sa'yo. Inis na saad ni Sandra. Tsk! Inggit ka lang. Dahil ako ang napapansin ni Leo at hindi ikaw. At saka, nasabihan mo na ba si Anton? Tanong ni Jesusa. Oo, nasabihan ko na. At yan ang bulaklak na ibibigay niya sana sa'yo. Grabe ka talaga, Insan. Mas sinuna mo pa yung taong ikaw ang nag-e-effort na mapansin kaysa sa taong nag-e-effort sa'yo upang mapansin. Sarkastikong saad ni Sandra. Pakialam mo ba? At saka labas ka na dun, no? Napakapakialamera mo talaga. Huwag kang mag-alala. Harapin ko din yan si Anton. At sasabihin ko na ikaw na lamang ang ligawan niya. Total bagay naman kayo eh. Para din naman hindi masayang ang pagpunta niya palagi dito. At least hindi siya lugi, di ba? Grabe. Hindi ko na talaga alam kung anong nakain mo, Insan. Kung bakit ka nagkakaganyan. At isa pa, sigurado ka ba talaga na ipagtutulakan mo kay Anton? Baka magsisi ka sa huli sa gagawin mong yan. Alam mo, kahit kailan ay hindi ako magsisisi, Sandra. Wala akong mapapala sa isang construction worker lang. Kaya't huwag kang mag-alala dahil ibibigay ko siya sa'yo. Kawawa ka naman kasi, wala nagkakagusto sa'yo. Kahit naubod ka pa ng bait, aminin man natin o sa hindi, talagang unang mapapansin ang ganda kesa sa ugali. Che, huwag mo na akong kausapin. Inis na saad ni Jesusa at agad na iniwan ang pinsang si Sandra. Di ko na talaga kaya pang mag-adjust. Sigaw na lamang ni Sandra dahil sa naiinis na talaga siya sa ugali ng kanyang pinsan. Kinabukasan ay muling bumalik si Anton para makausap si Jesusa. Ngunit abala itong muli kay Leo. Sandra, sabihin mo nga sa akin, nobyo na ba ni Jesusa si Leo? Tanong ni Anton. Hindi At saka Anton, hintayin mo na lang ulit si Insan Total nakausap ko naman na siya kagabi at ang sabi niya ay kakausapin ka daw niya. At kailan naman? Ilang araw na akong pabalik-balik dito, Sandra, pero wala pa rin. Wala akong nakitang Jesusa na lumapit sa akin. Customer din naman ako sa karinderya niyo, pero para akong multo para sa kanya. Kung hindi ka lalabas, ay walang mag-aasikaso sa akin. Palaging si Leo na lang ang inaatupag niya. Napapabayaan niya na ang ibang customer niyo dahil sa lalaking yan. Inis na saad ni Anton. Hayaan mo na lang yan si Jesusa, Anton. Dahil sa ganyan na talaga siya. Pero kakausapin ko talaga yan, swear. Paninigurado ni Sandra, subalit ay hindi na siya pinakinggan pa ni Anton. No, hindi pwedeng ganito na lang palagi, Sandra. Kailangan ko makausap si Jesusa. Kaya hindi na nakapagpigil pa ang binata at hinarap niya ang dalaga. Jesusa, sambit ni Anton sa dalaga na siyang naging dahilan upang mapalingon ito sa kanya. Oh, Anton, anong ginagawa mo rito? Hindi ba nakarating sa'yo ang sinabi ko na maghintay ka lang at kakausapin din kita? Inutusan ko si Sandra na sabihin yun sa'yo Saad ni Jesusa. Alam ko. At nakarating sa akin ang mga pinag-uutos mo kay Sandra. Pero ilang araw na kasi akong bumabalik dito Pero ang sabi mo ay abala ka. Pero lagi naman kitang nakikitang kausap mo tong si Leo. Baka naman pwedeng bigyan mo ako ng pagkakataon. Kapag nakilala mo ko, ay tiyak kong may bubuga rin naman ako. Saad ni Anton sa dalaga. Ay wow So, sinisisi mo pa talaga ako sa pagpapabalik-balik mo dito sa amin? Ay galing na nga sa mismong bibig mo na nakarating sa'yo ang pinag-uutos ko, di ba? Mataray na saad ni Jesusa. Hindi sa sinisisi kita. Pero sana naman ibigyan mo ako ng pagkakataon. Ano ba kasi ang dahilan kung bakit halos pandirian mo ako Hindi mo ako pinapansin. Hindi mo ako binibigyan ng atensyon gaya ng binibigay mo kay Leo. Pabalik-balik ako dito. Hindi ko alam ang dahilan. Nagsasayang lang ako ng oras sa pagpapabalik-balik ko dito at umaasa na hindi ka magpapanggap na abala. Ay wow Alam mo Anton, hindi ko nga maintindihan sa'yo kung bakit balik ka pa ng balik dito. Hindi mo ba nahalata na ayaw ko sa'yo? Hindi ako basta-bastang nagpapaligaw sa isang kagaya mo.
Mataas ang pangarap ko, Anton. Masasayang lang ang ganda ko sa isang katulad mong construction worker lang. Kung ako sa'yo, ay tantanan mo ng babaeng katulad ko. Dahil wala kang aasahan sa akin. Sambit naman ni Jesusa. So ayaw mo sa akin dahil isang hamak na construction worker lamang ako? Di makapaniwalang tanong ni Anton. Oo, at hindi tayo bagay. Narinig mo naman siguro, no? Kaya kung ako sa'yo, ay ligawan mo na lang ang pinsan kong si Sandra. Total bagay naman kayo eh. At hindi naman siya kasing ganda ko. Kaya't papayag din naman siya na maging kayo. Kaya Anton, sana maintindihan mo na hindi tayo bagay. Construction worker ka lang. At magkaiba tayo ng level. Kaya wag ka namang masyadong mangarap. Sarkastikong saad ni Jesusa. Kaya't napahiya itong si Anton dahil sa ginawa ni Jesusa. Sa pag-alis ng binata sa karinderya, ay agad siyang hinabol naman ni Sandra. Pasensya ka na sa mga ginawa ng pinsan ko sa iyo Ako na ang humingi ng tawad para sa kanya. Sana ay huwag kang mawala ng kumpiyansa sa sarili mo. Walang masama sa pagiging isang construction worker. Pangaalo ni Sandra kay Anton. Mabuti ka pa. Ang bait mo. Hindi ka tulad ng pinsan mo. Maganda nga pero mapangmata ng tao. Saad naman ang binata. Ilang araw ring hindi nagpakita si Anton sa karinderya. Pagbalik nito ay may dala itong bulaklak at tsokolate. Nang makita ito ni Jesusa, ay agad siyang sinigawan. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na hindi ikaw ang gusto ko, ha? Lumayas ka nga rito at wala kang mapapala sa akin. Dalhin mo na yung mga regalo mo. Sambit ng dalaga. Hindi naman ikaw ang pinunta ko rito eh. Kung hindi si Sandra. Para sa kanya ang lahat ng to. Saad naman ang binata. Bahagyang napahiya si Jesusa. Pero ayos na rin ito sa kanya para tantanan na siya ni Anton. Nais niya rin kasing sagutin ang binatang si Leo. Napadalas ang pagpunta ni Anton sa karinderya. Madalas din niyang tinutulungan ng dalaga. Nahihiyaman si Sandra ay pinaunlakan na rin niya ang panliligaw ng binata. Kung ako sa'yo, ay sasagutin ko na yun si Anton. Total bagay naman kayo eh. Ako, bagay talaga ako kay Leo. Ang sarap sabihin na ang nobyo ko ay isang supervisor sa isang malaking grocery store, di ba? Pagmamayabang pa ni Jesusa. Sa totoo lang ay gusto ko rin naman si Anton. Mabuti siyang lalaki at nilarespeto niya ako. Saad naman ni Sandra. Bagay na bagay ka talaga sa kanya. Ni hindi ka man lang nag-iisip. Ewan ko sa'yo, Sandra. Ang bilis bilugin ng ulo mo. Sana ay maging maayos ang buhay mo sa kanya. Saad ng pinsan. Tuluyan ang sinagot ni Sandra itong si Anton. Maging si Jesusa ay sinugot na itong si Leo. Madalas pasikatan ni Jesusa ang pinsan dahil nga construction worker lang ang nobyo nito. Isang araw ay napansin ni Jesusa na bihis itong si Sandra. At sa naman ang tungo mo, Aber? May date kayo ng mahirap mong nobyo, no? Kantsaw ni Jesusa. Oo, may lakad kami. Ngayon kasi ang oath-taking ni Anton. Nakapasa siya bilang isang arkitekto. Nakakatawa nga dahil sa wakas matutupad niya ng pangarap niya. Tugon naman ni Sandra. Arkitekto? Si Anton na isang arkitekto? Pero, hindi pati silang siyang construction worker dyan sa ginagawang gusali? Pagtataka ni Jesusa. Umi-extra siya sa pagko-construction worker habang hinihintay ang resulta noon ng exam. Total, ganung larangan rin naman siya mapupunta. Marami raw siyang natutunan, lalo na't sa pagtatrabaho niya sa site. Ito na siguro ang dahilan kaya lalo siyang nadalian sa pagsusulit. Paliwanag pa ng pinsan. Hindi makapaniwala itong si Jesusa. Sinundo ni Anton itong si Sandra gamit ang sasakyan ng kanyang ama. May kaya pala talaga ang binata. Sinadya ko talaga na magpakilala bilang isang construction worker. Dahil yun naman talaga ang trabaho ko noon. Buti na lang ay nakilala ko ang tunay mong ugali, Jesusa. Salamat at pinahiya mo ko. Dahil nagbigay ito ng daan para makilala ko ng lubos ang pinsan mong si Sandra. Saad naman ni Anton. Nakaramdam ng labis na panghihinayang itong si Jesusa. Hindi niya akalain na may sinabi rin pala sa buhay itong si Anton. Higit pa sa pinili niyang binata. Pinanood na lang ni Jesusa, sina Sandra at Anton na paunlarin ang kanilang pagmamahalan. Tuluyan na ngang naging arkitekto itong si Anton. Inaya na rin ng binata na magpakasal ang kanyang nobya. At hindi naman tumanggi si Sandra. Ngayon ay maganda na ang buhay ni Sandra kasama ang kanyang arkitektong mister. Samantalang si Jesusa naman ay hiniwalayan din ni Leo dahil may nakita itong mas maganda sa kanya.
Tunay ngang hindi nakikita sa katayuan sa buhay ang tunay na pagmamahal.